I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang luluso. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Nararapat na mamuno sa Pilipinas. Bakit hindi niya proteksyonan ang karapatan ng aming pinakamamahal na pastor? Pastor Apollo C. Quiboloy, na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man na in-honor ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So matino pa ba ang presidenteng ito? That betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the kingdom of Jesus Christ, I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang luluso. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, ng buong mundo kung anong kang klaseng tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tory. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right now. No? Kasi wala, hindi mo binigyan ng right ang aming pastor. Wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor. Binaboy mo ang Pilipino. Isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Binigay ang kanyang buhay, ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na pinuha nyo na patay na accusations, fabricated lies, galing sa iyo kasi wala nang nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos, ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Kung tayo man ang nagluklok sa kanya, binigay namin ang resources ng kingdom, binigyan ka namin ng platform para merong papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga mga corrupt kayo. Wala talagang hininiwala sa pangalang Marcos. Si pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganun nga. Ingrato ka. Wala eh. Hindi ka naman talaga totoong naglilingkod sa Pilipinas. At ngayon, ayan. Pinagbili mo ang aming mahal na pastor sa Amerika. May timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga pulis na. Ito yung mga pulis, palaging nandito. Palaging sumusugod. Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap. Kayo ng mga pulis, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga pulis na dapat law enforcers, nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law. Ang sinusunod nila, mga terorista na nga. Baliktad na ang mga pulis na ngayon ng terorista. So lulusob sila dito, tatapat na nila yung mga kingdom citizens na dito sa loob ng compound. Lulusob daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na kasama, ganun na kamasahol, ganun na talaga tayo binaboy, na ang pamahalan ito. Always, si Dr. Rain sinasabi niya, he always look past all these officers and it always falls on the
don't know, he's no longer president. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. Kaya, hahanda na kami. Sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng Kingdom citizens dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor, but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano, pinaglilikuran mo, doon ka. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebellion against sa pamahalaan. This lawless, evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga Kingdom citizens, sa lahat sa Maisog, alam ko mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So hindi lang siya dapat ma-impeach kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na. This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito, hindi lang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas. This country is sick because of you. The healing will start only if you're gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos, so you do not even deserve our respect anymore. So yon, ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. So buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayun. Ayun na. Susundan po namin kagad ang panawagan na yon ng Kingdom of Jesus Christ. Labis-labis po ang pananagutang kriminal ng Marcos Jr. government. Ginawa niyang private army at walang sinusunod na batas ang Philippine National Police, partikular sa Davao. Ginawa niyang laboratorio ng Marshallonia ang Davao para lumpuin at paralisahin hindi lamang si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, kung hindi ang tinitingnan niyang threat sa kanyang pananatili sa poder, ang pananatili ng Vice Presidente bilang actively supported ng mamamayang Pilipino, si Vice President Sara Duterte at ang former President Rodrigo Duterte. Ang lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ni Marcos Jr. ng asawa niya at ng pinsan niya na hindi na bumaba sa poder lagpas sa 2028. At ngayon pa lang, pinupundar na nila ang haligi ng pagsasamantala at pananakop sa poder. At isa sa kanilang unang sinubukang gawin ay ang paggamit ng abusado at iskandalusong poder ng Estado laban sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy. Kaya marapat lamang at napapanahon na ang pagtindig ng buong kapanaligan at kasamahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga mananampalataya nila at mga supporters sa buong daigdig, buong bansa, at pati sa naniniwala sa SMNI, sapagkat kami ay naniniwala, ako personally, at malamang marami din sa kasamahan ko sa panel na ito, si Marcos Jr. ay beyond redemption. Si Marcos Jr. ang pinagmumulan kung bakit mayroong mga abusado at walang kinikilalang batas at naghari-harian na mga alipores niya, kagaya ni Tambaloslos Abalos, DILG pa naman na sekretary, na sermonan ng kapwa-abogado niya sa harap ng Senado, magpapalusot pa at pananindigan pa niya ang kanyang illegal at wala sa batas na mga konsepto ng pamumuno ng kanyang opisina, partikular sa pag-supervise sa PNP. Kaya si Corporal Marbil, na siyang itinalaga nila ni Marcos na pinuno ng chief ng Philippine National Police, at si Torre, itong patrolman Nick Torre dito sa Davao, ay walang kinikilalang batas. At ngayon, habang kami nagsasagawa ng press conference, ay naghahanda si Torre kasama ang armadong mga pulis niya, lulusubin ang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, mga sibilyan na nakatira dito, kabataan, kababaihan, at wala silang sasantuhin. Gagamitan nila ng baril at nakahanda ang ilang mga granada upang ito itanim
na kunwari may mga explosives at armado sa loob ng compound para bigyang matuwid ang paggamit ng dugo at karahasan. Pangalawa, hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalsikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Sapagkat ngayon, habang nagsasalita kami, nakahanda na po silang wasakin ang mga gate at pribadong compound na ito. Nakahanda silang gumamit ng dahas at kapag may tumutol, hindi lamang nila pupusasan at ikukulong. Kung hindi posible nilang barilin at mananagot na lang sa korte kung may mananagot. The breakdown of rule of law and the proliferation of mindset of lawlessness is because among the PNP of the presiding officer nila, walang iba kundi si Marcos Jr. na walang alam at kinikilalang batas kundi kagustuhan na mag-control ng poder at kayamanan the way naganap ito sa panahon ng kanyang ama nung lumang martial law na pinatalsik at pinalayas din ng mamamayan. Pangalawa, ngayon po, habang kami nagsasalita, nakahanda po ang kanilang blaring equipment. Patutunugin nila habang nagdarasal sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ang napakalakas na tunog upang madisorient ang mga tao at kasabay nito ay ang paglusob o ang paghagis ng mga tear gas at smoke dispersal ng mga kanister upang palabasin nila na nagkakaroon ng illegal na mga barikada ang mga tao sa loob ng compound na ito. Very typical sa mindset ni Tory na tinatawag niyang Waco cult, na parang Waco, Texas, doon sa mga namatay at pinatay sa Waco, Texas na mga religious sect, at ito ang kanyang gustong gawin dito sa Davao. Panghuli, bago po ang mga paghayag na aking mga kasamahan, ang paglaganap ng kagutuman, 16 million Filipino families ang nadagdag na nagugutom araw-araw. Ang sagot ni Marcos at ng kanyang bulastog na mga economic advisors, magdildil kayo ng asin, piso na asin, 20 pesos na bigas na 2 sakop ng palad. 21 pesos mabubuhay na daw kayo. O kaya, bumili ng noodles pero ang presyo niya, pinagtatawanan ng taong bayan 20 years ago na presyo ng noodles. Kalukuhan, 7 pesos. Ito po ay hindi lamang baliw na uri ng pamumuno kung kaya wala siyang nararamdaman na konsensya tungkol sa paglaganap ng paglabag sa karapatan at mga batas, kundi pati na ang pagtabon sa kagutuman kanyang binibigyan ng baluktot na pananaw. Ang paglaganap ng korupsyon na nagtutula sa iba't ibang sektor ng lipunan na manindigan kasama ang mga retired generals. Napakalaki po ng nawawala na pondo. Bilyon-bilyon. Including po, hindi lamang ang mga tungkol sa baha, kundi tungkol sa mga pangungontrata ng mga politikong pulpol at kawatan ng mga kongresista na karamihan kontratista. Binubulgar na ngayon nila Deo Macalma at marami pa mga broadcaster, tag 40% hanggang 50% ang kutong sa mga kontrata, at si Marcos walang ibang binibigkas o anumang pagtutol sapagkat nakikinabang sila sa ganitong kalagayan. Korupsyon, gutom, kahirapan, pagkalugmok ng bayan. It's beyond Kingdom of Jesus Christ now and Pastor Kibuloy. Kaya sagot natin sa kanya, kay Tore, kay Abalos ng Baluslos, kung hindi daw nila makukuha si Pastor Kibuloy at the sooner's time, ay pagtatawanan sila ng buong daigdig at lulugmok at mababagsak ang bansa natin. Habang nandyan si Marcos at ang kagaya ng baluktot na kaisipan ng kanyang mga tauhan, kagaya ni Abalos, ni Marbil at ni Tore, at marami pang mga bulok ang kaisipan at walang damdamin sa mamamayan, araw-araw nilang pinapatay at pinapalugmok ang buong bayan. Kaya matuwid lamang ang panawagan, lumaya sa poder ang Marcos administration na ito at itayo at itatag ng mamamayan ang tunay na lipunan at tunay na pamahalaan na pamumunuan ng matino na mga leader ng ating bayan. At kung tanungin nyo kami sinong gusto namin, walang patumpik-tumpik. By operations of law under the Constitution and by doctrine of historical account of experience sa pamumuno, Sara Duterte is qualified to take over as president. That is not illegal. May abogado kami kasama dito. By the way, wala ang mga ibang abogado dito kasi nagbabantay na po sila at naghahanda na po ang mga cellphone at documentation sapagkat uhaw na uhaw at naglalaway sa dugo itong
Patrolman Torre na Regional Director ng PNP at atat siya na nagtipon ng almost 3,000 na mga uhaw na parang mga uhaw na mga utusan nila para sakmalin ang buhay at karapatan ng kawawang mga sibilyan at mamamayan sa Davao, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan, nasa sa inyo po ang paghatol at paggawa ng desisyon doon sa panawagan ng Kingdom of Jesus Christ nila Sister Nori. Pero kami po, ako, na nabahagi ng mga dating rebelde, kung sino po nakikinig sa amin na nagbalik loob, panindigan natin ang pagbangon ng tama kung bakit tayo bumalik. We deserve a true and genuine governance. At wala yun kay Marcos Jr. Maraming salamat. Maraming salamat ka, Eric. At ito nga yung sa usapin natin na may intel report tayo natanggap na papasok. Itong mangyayari na nga, itong second wave ng mga kapulisan na pupunta dito at hindi na nila re-respetuhin ang batas. Wala nang rule of law. Nais natin tanongin kay Atty. Torion, ano ang masasabi niya kung ito nga po ay gagawin po ng ating mga kapulisan dito po sa isang simbahan at mga inosente po ang nakatira dito? Well, so long as ang sasabihin lang naman natin ay we have to verify kung ano talagang dala nila, no? Kung ang dala nila ay isang alias warrant of arrest, i-remind natin sila na na-serve yun ng NBI a few days ago. And if they intend to serve that again, tanungin siguro natin kung anong magiging basihan po nila. At kung makita natin na ano ang basihan nila, we will try to reason out with them, no? Kung i-force talaga nila ang situation, we will see, no? We will see. Sana naman may mga policemen dyan na sakto pa rin ang pang-iisip at they will comply with the requirements under Rule 113 Section 11. Tanaw nagsulong karon. Ang among panawagan kaninyo niabot na ang higayon nga atong barugan, ang atong mga katungod nga mabuhi og disente ning nasod nga tabunon. Wa na'y panahon para magsigi kitang agwanta sa mga kapait ug mga kaparaot nga gihatag gimugna niining rehimeng Marcos. Karengang gapong kabalenta mong Manuel Bengeni. Pakidwang mipuke kayo. Intukyan nyo kami. Kening kekeng daraptan nga nimbay nga iti. Bang kanita aparatang tamo kay kapamilya tanan ning gagawan ni. Nung nanoy dapat tamong gawan para apalakwan tayo ining damonyos ang makatuknang keng Malacanang. Na po biro yung malalyari. And to our listeners of Suara Sur Media, also known as Sunshine Media Network International. Muli po kaming sumasaimpapawid sa iba't ibang kaparaanan upang manawagan na magkaisa ang Pilipino para isuka ang nakakarimarim na rehimeng ito. Panahon na para tumindig tayo. Panahon na para sabihin natin, tama na ang kabulastugan, tama na ang kabangagan, tama na ang kakaparty. Marami ang gutom. Alam ko marami. Yung mga kababayan natin kanina pa nagpaparating sa mga taga Batangas, mga taga Malabon, sa lahat po ng inaabot ng ating pagsasaimpapawid ngayon. Uli-ulitin po namin. Itong mga pananakot, ako'y nagitla eh. Alam niyo naman, ako'y palabiro. Pero nung makita ko itong lahat ng mga sinasabing gagawin nila oras sa paglusob nila rito na wala nang kikilalaning batas. Na ultimong mga pasaring, ewan ko kung saan ang gagaling itong mga sinasabi ni Torre, pero it is impossible for Torre to speak this way nang wala siyang bendisyon mula sa kanyang amo. Kaya dahil po rito, minamarapat namin na manawagan na sa inyo.
Hindi po kami nananawagan ng revolusyon. Nananawagan kami para magkaisa ang mga boses natin at sabihin natin kay Ginoong Ferdinand Romualdez Marcos, umalis ka na riyan bago sumapit ang dapit hapon ng iyong buhay. Thank you, Sir Jay. Somebody sent me a question. A colleague, no, doktor siya. Sabi niya, can you ask anyone in the panel to explain why the US is so obsessed with the capture of Pastor? Okay, ganito yan. There are many reasons. One of them is, number one, matagal na ito at hindi alam ito ng maraming Taga-Luzon. Noong nagkaroon ng mga pagsabog dito sa Davao, Sasa Wharf, Airport, Cathedral, no? Maraming sumabog dahil napaka-efficient po ng Davao's finest. Ito yung police ng Davao. They were able to trace hanggang sa mahuli nila yung pong nagpasabog, yung gumagawa ng mga bomba. It happens na siya po ay isang puti. Markano baga, no? Nahuli ito sa isang hotel at talagang pinahuli ito ni Mayor Duterte. Hindi matanggap-tanggap ng Amerika na yung kanilang operator ng kaguluhan sa mundo ay nahuli sa isang hamak na munisipyo ng Davao. Ang nangyari po, dinukot nila. Itinakas nila ito, ninakaw nila mula sa custody ng gobyerno ng Pilipinas. Yun ang unang-unang na insulto sila. Na, imagine mo, number one police of the world, nahuli ng isang hamak na police probinsya. So yun ang una. Pangalawa, hanggang ngayon masama ang loob ng Amerika na yung kanilang presidente, namura ng presidente ng Pilipinas in the person of Mayor Rodrigo Duterte. Kasi wala pang nakagagawa ng ganyan. Pero, it send a very strong signal na you don't bullshit sovereign presidents of sovereign countries. So kaya nagkaroon ng dignidad yung mga presidente, lalo na ng Association of Southeast Asian Nations. That is why Duterte became the rockstar player from the Southeast Asian region. Oo. Ngayon, hindi nila mabuli si Duterte. Ang ginawa nila, inipit nila ngayon yung best friend ni Duterte sa Hawaii. On the pretext of, marami ng mga kaso-kaso. Yun, pwede naman natin i-discuss dito dahil hindi naman kaso sa Pilipinas yun eh. Hanggang sa pinatungan ng kung ano-anong kaso sa Amerika na hanggang ngayon ay hindi umuusad yung karamihan na dismiss pa. So yan ang mga rason kung bakit nanggagalaiti ang Amerika. Pangatlo, pang-apat na yata, hindi matanggap ng Amerika na ang mga Pilipino tele-evangelists in the mold of Apollo C. Kibuloy maging successful sa kanilang evangelization sa Amerika. At dahil yung kanilang evangelization kuno sa Amerika ay hanap buhay nila, at yan din ay malaking contributor doon sa tinatawag nilang National Endowment something na ek-ek ng CIA, kaya sila galit. Dahil yung racket nila napasukan ng Pilipino ng katinuan. Ng totoong pagbabalik loob sa Panginoon. Yun ang hindi nila matanggap. No? Isipin mo, a tele-evangelist from a third world country became successful, able to really evangelize, no? Spread the words of the Lord, no? In its truest form. Hindi nila matanggap yan kahit liligon sila. Primero, liligon nila, teka muna, pumasok si Manalo. Sumunod, pumasok si Soriano.
Abay, mas matindi itong isa. Nagdoble, nagtriple, nag-sevenfolds. Yung membership ng KOJC. Pagkatapos, sa yaman nila, na-insulto sila sapagkat ang isang Filipino tele-evangelist and the organization called Kingdom of Jesus Christ nakapagpakain pa ng mga naghihirap na Amerikano na hindi maasikaso ng tinamaan ng buwenas na Amerika. No? Yan ho ang mga dahilan kung bakit atat na atat, asar na asar, bangag na bangag ang Amerika kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Rodrigo Duterte. Nagsimula nung mabisto yung kalokohan nila, yung palang mga kaguluhan sa mundo, sila palang may gawa. Para pag magulo kasi para yung maintindihan ng mga tao, pag magulo, gusto ng Amerika yan. Dahil makakapagbenta sila ng mga armas, sasabihin lang, kita nyo, magulo dyan, kailangan yung ganito. Ganyan ho. Kaya nga, nitong huli lang nabisto. Kasi sinasabi nila, bibigyan namin kayo ng 500 million na aid, yung pala pambili ng armas. Sa kanila din Ang problema, hindi rin magkatotoo kasi nga, kumbaga sa OPM. Ang binabanggit kasi ni Sir Jay, historical yon. Ang Al-Qaeda per se, ang pinagmulan po niyan, Amerika ang nagtayo niyan. Even ang Abu Sayyaf. Ginagamit sila sa proxy war. Kung saan ang Russia may interest, papasukan nila yan, maglalagay sila ng mga hukbo. Sila mag-train, sila magpinas, pag hindi na nila makontrol, dudurugin nila. Kunwari silang nagsalba. Kaya yung mga malalaking teroristang pumapasok sa Pilipinas, nanggagaling din yan sa network ng Amerika. Kaya yung kaguluhan na binabanggit ni Sir Jay, bakit may tagagawa ng bomba ang CIA sa Mindanao na nakabase sa Davao? Sapagkat Davao is a political and economic center that can create a trigger momentum doon sa kaguluhan na pwede silang pumasok. Kaya nandirito po mga malalaking taga-bomba ng Al-Qaeda at ng mga Jemaah Islamiyah, yung GI. Yung pagkauhaw nila ng mga pulis noon sa panahon ni Pinoy sa $12 million na reward na na-put up sa mga rogue forces ng Jemaah Islamiyah, yan din po ang history na binabanggit ni Sir Jay. At alam ni Rodrigo Duterte yan, kaya nilabanan niya ng Pilipinas ay huwag gawing laboratorio ng premeditated and planned terrorism campaign ng Amerika na sila din ang may pakana sa kanilang negosyo sa war industrial complex. Si Pastor na damay po dyan sapagkat sa kanyang close association kay Rodrigo Duterte. Gusto ng Amerika lumuhod si Digong. Yun talaga yun. Akala nila by means of panggigipit kay Pastor Kibuloy, luluhod si Duterte. Ang alam ko si Duterte hindi lumuluhod kahit sa babae. Tapos sa kanila pa. Di ba? Pwede ko ba ikumpleto? Sige po. Yung case ng Amerika. So, nag-file ng cases ang Amerika against Pastor. Kasi gusto natin sagutin bakit atat na atat at obsessed ang Amerika kay Pastor. So, dahil sa racism nila, hindi nila kalain ng Pilipino ay pwedeng ganun ka-successful sa Amerika. At saka, nakakakuha siya ng tax-free na mga tithes. So, dahil doon, nag-file sila ng trumped-up charges against Pastor kasi akala nila titiklop kasi Pilipino. Hindi nila akalain lalaban pala si Pastor. Tapos maganda yung legal team niya, may laban sila. Tapos yung mga witnesses nila, kasi nga puro kasinungalingan, madali-madali lang ito panalunin. But that was years ago. Inurong ng Amerika yung court hearing. Pero this year, hindi na nila mauurong. November yata. November. Doktora, no? Yes, November. Na-move na naman 2025. Naurong na naman. May 2025. May. Okay. So, sino ang nag-urong? Si Pastor? Ang prosecution yata. Amerika na naman. Never nagpaurong si Pastor. Laging Amerika ang nag-urong ng kaso. Kasi si Pastor is eager to face everybody in court kasi nga puro kasinungalingan yan. No? So ito yung sana naintindihan ninyo kung bakit obsessed ang Amerika sa paghuli kay Pastor. Kasi pag umabot sila sa kaso, sa court, mapapahiya ang United States of America sa isang Pilipino.
but Bongbong Marcos has already handed over a Filipino citizen to the USA. Traidor ang Bongbong Marcos na yan. At ang pinagtatakpan po nila dyan para ikapital si Pastor ay hindi mapapansin ng Pilipinas na nagkakaroon na po ng deposito ng mga war armaments na illegal. Nuclear ang iba dito sa ating bansa sa loob lamang ng 2 taon ni Marcos Jr. No inspection, no transparent report, and no updates. At mahigpit na pinagbabawal ng konstitusyon. Yes, bawal yon. And kapag napatunayan yan for inspection, yan po ay pwedeng ikaso kay Marcos din. Karagdagang, ang tawag naman po dyan, andyan sa permitoryon, culpable violation of the Constitution. Paglabag sa provisyon ng Constitution, laban sa paggamit ng mga armas nuklear o pagpapalaganap sa ating bansa. So para matabunan ito, ang ginawa niyang compromise sa Amerika, ginagamit nila sa pastor sa displacement theory. Lahat isasisi kay pastor as if pastor is the creator of all problems na dulot ng kanyang kabulukan sa mga desisyon ng kanyang pamahalaan. At dahil pinag-uusapan na natin kung ano ang labag sa batas, bilang panghuli na rin ang katanungan mo sa ating panel, napag-usapan natin dahil meron nga lulusob uli dito sa Kingdom of Jesus Christ ng mga policemen. And naniniwala tayo na meron pa naman na mabubuti sa ating mga kapulisan. Pero meron tayong panawagan sa kanila, sa ating mga kababayan na nanonood ngayon na lalong-lalo po sa mga kapulisan na susunod po sa isang unlawful order. Ito po yung sasabi natin, nagiging private army na sila. Ito ating mga kapulisan. Panawagan natin sa kanila na sakali man kayo susunod sa mga illegal na order mula sa inyong mga general o sa mga opisyal. When you follow an illegal or an unlawful order, you cease to be a police for the people. But you become a private army from the one who commanded you. Hindi kayo private army ng sino man, kayo ay police para sa bayan. Kung utos na isang tao na i-oppress ang isang simbahan tulad ng Kingdom of Jesus Christ, bombahan, tapunan ng granada, sirain ang mga gate, dakpin ang sino man na mag-resist, hindi na ayon sa batas, yan ay illegal na. Huwag natin hayaan na ilihis ng gobyerno ng Marcos administration ang totoong issue po at alam po yan ng bawat Pilipino. Ang challenge po na magpa-hair follicle drug test nasa independent medical practitioners na hindi po mababayaran. At di namin patatawarin ang gagawin ng gobyerno ngayon, magiging mapagbatsyag po kami. Patuloy po kami tatayo para sa aming karapatan. Bilang panghuli po, kunin ko muli, ang bilang panghuling statement po, or reaction muna ng ating mga kasama po. Mula po kay bilang po last statement po na ating mga members ng panelists na kung igagarantiya po ng Office of the President, ng Department of Local and Government, ng Philippine National Police, AFP, Department of Justice, at ng Department of National Defense. Haharap po si Pastor Apollo Siquibuloy sa mga kaso kung walang extraordinary rendition at hindi makikialam ang Amerika. And this is an official challenge call out in public right now. Yes, sir. At dapat magkaroon ng response dito, written din, and in public declaration. Siguro mauna tayo kay Attorney Torion sa kanyang pag-summarize. Attorney? Yes, I would like please. to emphasize, I must also acknowledge that there are also certain forces in the PNP which have been helping us, and as a matter of fact, tumutulong talaga siya, and I think he is genuine in his attempt to help us, But I would like to emphasize also na itong ginagawa po ni Pastor nung bago siya nawala, na naghingi siya ng written declaration from the President, from Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, PNP Chief Marbil, NBI Director, to promise in writing that Washington will not interfere in court proceedings here in the Philippines, that he will not be extraordinarily rendered. This is reasonable to our mind. Why? Because he is a citizen of the Republic and he therefore deserves to be protected by his president. Okay? So, that he should not be extraordinarily rendered
to be submitted to the jurisdiction of the United States of America, it's his right. Karapatan niya yun. At saka ipadeklara lang ng presidente na dapat gawain niya yun ay tama yun. Kasi siya po ay citizen ng ating republika, dapat siya protektahan ng ating republika. Kung gusto man ng Amerika na magkaroon ng jurisdiction kay Pastor, dapat i-follow yung treaty, extradition treaty, and if that proceeding will be implemented, no, or it will be started, then we will face it, no? So, kumbaga, inuulit po namin ngayon na kung merong written declaration po si Presidente Marcos, si DILG Secretary Abalos, si General Marbil, yung AFP, yung Department of Justice at saka DND, then there is a great probability that Pastor Apollo Sikibuloy will face the cases against him para po matapos po ito. This is a reasonable request, Pastor Apollo Sikibuloy being a citizen of the Republic. Claro. Nanatiras mo na. Ako, si Sir Jay. Okay, now. Nanatiras mo na. Closing statement and reaction. Ako na? Sige. Mga kababayan, ang issue po na kinakaharap ng Kingdom of Jesus Christ at ng nila Pastor Kibuloy at ng SMNI ay reflection lang po ng mas malala at malaganap na panunumbalik ng hindi tama na pamunuan sa ating bayan. Sila lang po ang nakasalang. Kung baga, sila lang po ang naha-highlight. But they are not the real and only problems here na inaatake. Buong sambayan ng Pilipino po. Pero sila lang pong lumalaban at very consistent silang ipagtanggol ang mga fundamental nilang karapatan at kalayaan. Kaya nagkakaroon sila ng intensified conflict against the abusive and systematic na paggamit ng abuso sa kapangyarihan ni Marcos. Sapagkat yung ibang nabibiktima, tumitiklop, tumatahimik at hindi direktang inaatake kaagad nila Marcos. Kagaya ng ginagawa ngayon sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ at pati na po sa SMNI at mga kasamahan namin po na naninindigan dito sa ganitong kalakaran ni Marcos Jr. So, saan po ito nagmumula? Nagmumula po ito sa isang nabubulok na liderato. Liderato na walang kapasidad na mamuno. Liderato na hindi nagre-reflect sa totoong sentimento ng mamamayan. Liderato na tagapagtaguyod ng panunumbalik ng kurakutan at pangungulimbat sa loob at kaba ng bayan. Liderato na insensitive at walang pakialam kung nalulugmok sa gutom at kahirapan ng mamamayan. Liderato na walang competence at integrity at lideratong inaabuso ang kanyang akses sa kapangyarihan at batas. Yun po doon ang gagaling kung bakit ito naging isang malaganap na problema. Kaya kami tumatayo sa gabing ito, hindi para i-destabilize ang ating lipunan, kung hindi para ituwid at ibangon ang mabuting pamamahala. But we cannot achieve and redeem our country into having good governance kung hindi natin tutumbukin ang problema. Ang problema ng kagutuman, paglaganap ng kahirapan, malala at maruming laro sa politika, abuso sa batas at kapangyarihan, kawalang katarungan at justisya sa mamamayan, at ang pagpayag na manumbalik ang pangingialam ng mga dayuhan lalo ng Estados Unidos, at ang panunumbalik ng abusadong mga nagkokontrol ng yaman at kapangyarihan ng bayan na mga malalaking pamilya, ang pinag-uugatan ay isa ang sentro. Bulok at palpak ang naihalal na Pangulo at nakaupo ngayon. Yun ang dapat tumbukin ng problema natin kung bakit tayo nakikialam tungkulin ng mamamayan yan sa kanyang bayan. May silang po ang aking sasabihin. Mahaba ang pasensya ko. Mahaba ang pagtitiis ko. Pero simulat sa pool nung ako'y magkamalay, isang bagay lang ang hindi ko pwedeng palagpasin. Personal man o sa lipunan o pagiging Pilipino o pagiging mamamayan. Pagka na-involve na sa drugs, magkaaway tayo, lunod patay.